kasama po natin ating mga kapatid sa CCRC Imus. Pinapaabot po nila ng pagbati sa atin. Tayo po dadako sa ating Minister of the Word. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Proverbs chapter 9 verses 7 to 12. Again, sa ating pong leksyon continua ng Proverbs, tayo po ay nasa chapter 9 verses 7 to 12. Meron pong kulang itong bote na ito dati may kasamang SM Turon, no? Kaya parang medyo wala ako sa tamang bearings po bearing ngayon. Nahanap natin yung very cosmic yung yung effect ng turon doon. Parang parang Angel's Burger, no? Sa unang kagat, wrapper lahat. But at least pag naabutan mo siya ng bagong luto, malutong at satisfying. Whether you believe me or not, pagdating ko ng SM, yun ang aking unang hinahanap. No, kahit alam kong medyo hindi siya ganoon ka-pleasant. Because we are creatures of habit. Once a habit is established in our lives, probably it takes 21 days to establish a habit. But thanks be to God, we have 52 Lord's Days every year. Now is the 30th Lord's Day, so 22 na lamang. Sabi ko nga, if you are a Reformed Christian, a year is very short because we counted by 52 Lord's Days. Salamat sa Panginoon sa pribilehiyo na makasama po muli ang bawat isa. Going back to our text this evening, Proverbs chapter 9 verses 7 to 12. Nawa po lahat ay may hawak na Biblia, whether yung traditional na printed page o sa inyo po mga electronic device. Sundan niyo po sa inyong mga mata sa pagbabasa po mula sa English Standard Version. Ito po ang salita ng Diyos. Proverbs chapter 9 verses 7 to 12. Whoever corrects a scoffer gets himself abused, and he who reproves a wicked man incurs injury. Do not reprove a scoffer, or he will hate you. Reprove a wise man, and he will love you. Give instruction to a wise man, and he will be still wiser. Teach a righteous man, and he will increase in learning. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. For by me your days will be multiplied, and years will be added to your life. If you are wise for yourself. If you scoff, you alone will bear it. Once again, this is the word of the Lord. Atin pong tanggapin ito sa ating mga puso at isipan ng may buong pagpapakumbaba at pasasalamat sa ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Para sa patuloy na kalayaan at kasiyahan na marinig ang kapahiyagan ng iyong salita, sa kapahingahang dulot ng iyong mga pangakong napapanariwa sa aming mga puso sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus. At sa patuloy na pagpapatibay sa aming pananampalataya, hindi lamang bilang individual, kundi bilang isang iglesia, katawan ng aming Panginoong Kristo. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat at aming tapat na Ama na sa langit, kami po'y nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong dakila at banal na pangalan. Amin din po inaalay ang mga pasasalamat na ito kasama ang aming patuloy na pagdulog na nawa ay pagkalooban niyo po kami ng karunungan na maunawaan sa isip at puso ang katotohanang iyong pinagkakaloob sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na katuon kay Kristo Jesus at sa kanyang dakilang ebanghelyo. Dalangin namin, nawa, sa hapong ito, una sa lahat, sa iyong kalooban at para sa iyong kaluguran, O Diyos, sa pamamagitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu, sa pagkapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus, tawagin mo ang mga patay sa kasalanan, buhayin patungo sa tunay na pananampalataya kay Kristo Jesus na siyang Panginoon at tagapagligtas at iyong ibilang sa katawan ng iglesia ng aming punong pari, ang aming Panginoong Kristo. Gayon din naman, nawa ang bawat isa ay mapalalahanan ng aming tunay na kasaganaan na masusumpungan, hindi sa mga bagay sa mundong ito, kundi
sa kasiguraduhan na kami ay makapananahan sa kalagitnaan ng iyong kalooban. Tiyak na walang makaagaw sa amin mula sa iyong mga kamay, sapagkat ang aming mga pangalan ay nasulat sa iyong mga palad sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Kristo. Kaya nawa, Panginoon, ang buong oras na ito nawa ay tunay na para sa iyong kalulatian, para sa kaligtasan at katatagan sa pananampalataya. Nang sa gayon, maitaon muli ang aming mga mata kay Kristo Jesus na siya nakluklok sa iyong kanang kamay. Mapagtibay, mapangalagaan at maprotektahan kami laban sa karumihan at kadiliman ng makasalanang sanlibutan na ito. Salamat, O Diyos. Lahat po ito ay aming pong buong pusong pinagkakatiwala at dinadalangin sa iyo, aming Ama, sa ngalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat sa ating mga kapatid. Nakarang linggo, of course, Elder Sam and Elder Alvin deliver sa atin ng exhortation for our Minister of the Word, at kaninang umaga si Elder Alvin sa atin pong pagpapatuloy sa Genesis. At ngayong hapon, itutuloy ko po yung binahagi sa atin Elder Alvin noong nakarang linggo, as you may remember, from Proverbs chapter 9, verses 1 to 6. Yung Proverbs 9, 1 to 6 at yung verses 13 to 18 ng same chapter ay parallel sections, mga kapatid. So I need to mention this dahil yung teksto natin ngayong gabi, yun yung nasa kalagitnaan. Hindi lamang siya basta transition, but it holds both together. So in Proverbs 9 verses 1 to 6 na ipinangaral nga sa atin noong nakaraang linggo, ay yung pagtawag ni Lady Wisdom. Samantalang yung ating maririnig sa susunod na linggo, Lord willing, ay yung pagtawag naman ni Lady Folly. Ngayong gabi, sa ating teksto sa verses 7 to 12, pinaprovide sa atin ito yung halimbawa ng pakikinig o pagtugon sa Lady Wisdom at dun sa Lady Folly or foolishness at maging yung respective consequences. Nire-remind din tayo o i-remind din tayo ngayong gabi kung ano yung, kung para saan ba talaga yung Book of Proverbs, what the Book of Proverbs is all about, its theme. Or in other words, kanino ba talaga nagmumula yung tunay na karunungan at yung masaganang pagpapala na hatid nito sa sino mang tunay na hinahanap, walang iba kundi ang karunungan mula sa Diyos. In short, itong ating teksto ngayong gabi, verses 7 to 12, ay hinahanda tayo para i-decline natin yung invitation ni Lady Folly dahil tayo ay devoted dun sa Lady Wisdom. At ang pamamaraan para maipakita o ma-demonstrate o ma-reveal, ano ba yung response? O anong klaseng devotion meron tayo ay sa pamamagitan ng ating response sa correction, sa admonition, or sa reproof or rebuke. Kaya ngayong gabi, total 3 services din nyo nakasama. Pang-tatlong sermon po ito. Sabi na akin ni Mrs., huwag mo nang sasabihin na maikli lang to, no? Kasi umaasa sila. So without further ado, it is my prayer that through our text this evening, by the word of God, we shall be exhorted and admonished to have this deeply planted in our hearts and our minds through the grace of God for us in Jesus Christ, our Savior and Lord. Kaya may namahal ng mga kapatid, patuloy dumadalo at maging ating mga panauhin na perhaps ngayon ko lamang kayo makikita, makikilala. Sa biyaya ng Panginoon, nawa makita natin na dahil sa masaganang biyaya ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, piliin natin na ang manahan at manguna sa ating isip, puso at maging ating mga labi ay yung karunungan sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Nang sa gayon, tayo ay maingatan mula sa nakakahawang korupsyon
ng kahangalan ng sanlibutan na ito. Muli, dahil sa masaganang biyaya ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang ating Panginoon at tagapagligtas, piliin natin o naisin natin na ang ating isip, ating puso at maging ating mga labi ay mapangunahan ng karunungang nagmumula sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Nang sa gayon tayo ay maingatan, maprotektahan mula sa nakakahawang korupsyon ng kahangalan ng sanlibutan na ito. In view of God's abundant grace for us through Jesus Christ, let us choose to be saturated in mind, heart, and lips with the wisdom through the gospel of our Savior Lord, that we may be preserved from the contagious or contagiously corrupt foolishness or folly of this world. Again, in view of God's abundant grace for us through Jesus Christ, let us choose to be saturated in mind, in heart, and in lips with the wisdom through the gospel of our Savior Lord, that we may be preserved from the contagiously corrupt folly or foolishness of this world. Two things I wish to bring to you through our text this evening. Una, sa verses 7 to 9, mga kapatid, tingnan natin, ano ba yung dapat maging tugon natin sa kahangalan sa pamamagitan ng karunungan? For our first point, in verses 7 to 9, responding to folly through wisdom. Again, for our first point, verses 7 to 9, responding to folly or foolishness through wisdom. And, of course, sa verses 10 to 12, ay mapalalahanan tayo na dapat ating pagtitiwala ay hindi nakalagak sa sino man, nang sa gayon tayo tunay na makatugon sa foolishness sa kaparaanan ng karunungan. Alalahanin natin kung saan ba ito tunay na nagmumula. Relying on the fount of wisdom, verses 10 to 12. Relying on the fount of wisdom, who is God Himself. Let's begin expounding our first point. Responding to folly through wisdom, verses 7 to 9. Tingnan natin mga kapatid. Balikan natin yung sinabi sa verse 7. Whoever corrects a scoffer gets himself abused. Mabigat yung salitang ginagamit dito mga kapatid. Scoffer. Hindi ito yung nangunguna makabili ng ticket para mabenta ng mas mahal. Scalper po yun, ano? At yun din ay kasamaan. Tingnan natin, anong ibig sabihin ng scoffer? Ang scoffer ay isang synonym or another word for mocker. Sabi dito, sino man ang nagtutuwid sa isang mocker or scoffer ay ang matatanggap ay pang-aabuso. Bakit? Ano ba yung scoffer or mocker? Ganda ng paalala ni Bruce Waltke rito mga kapatid. Isa sa mga talagang kinikilalang Old Testament scholar. Sa kanya sinasabing, wisdom admonishes the gullible. Pag sinabing gullible, yung nadadaya o ano pa man. No? Yung wisdom, tinatawag yung mga gullible. Bakit? Kasi pwede pang turuan. Mahihikayat pa. Pero yung mocker or scoffer, ang sabi niya, is so full of himself and contemptuous of others that he will not humble himself under any authority, not even under that of the Lord. Sa Proverbs 1:22, buksan niyo yung mga Biblia, sa Proverbs 1:22, binanggit yan yung scoffer or mocker. And even sa verse 6 ng ating chapter 9, yung scoffer ay nasaan? Nasa company ng mga simpletons or simple. At pinapakita sa atin na yung scoffer or mocker ay dinedespise niya yung correction at disiplina na pamamaraan ng pagtuturo ng wisdom. Na hindi ibig sabihin nito na one time na pagsabihan ka ng nanay mo tapos hindi mo agad naintindihan, Pastor, scoffer na ba ako? Hindi. Lahat naman tayo may ganun eh, di ba?
Pero ang sinasabi dito, ito yung tahasan, blatant na talagang walang pag-ibig sa tama. At ang kanyang layunin ay ano, mamaya, pa natin, expound pa natin even more. Kundi i-despise. Sabihin, kinamumuhian niya, ayaw niyang tanggapin na yung correction at discipline ay pamamaraan ni Lady Wisdom sa pagtuturo. Bakit? Kasi ang pinapaboran lamang ng scoffer o mocker, yung kanyang sariling kaparaanan. Bago kayo magsikuhan, no? Larna, sabi ko sa iyo, pastor. Sabi ni pastor, mamaya, kumbaga sa i-round up natin to, lahat tayong ganito, pinanganak na ganito. At ito pa ang nakakalungkot. Sa Proverbs 3 verse 34, one day, God will openly scoff at or mock all the scoffers and mockers. Sa aming kahangalan ay pinagbalaki pa namin na kami nakaupo doon sa aming pinanggalingan na Bible College. Merong isang table doon na kami lamang na dapat nag-occupy kasi yung tinatawag na seat of mockers. Ang kala mo mga pinatabang guya. Mga, ano yun? Mga tupa na walang kapintasan. Kung makatingin sa ibang mga estudyante. Buti na lang may pangako ang Panginoon. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Bakit? Yung talaga yung tunay na kalagayan natin, yung ating pinagmulan. Tuloy pa natin. Dito sa verses 7 to 9, yung scoffer, hindi lang synonymous sa mocker. Ultimately, yung scoffer ay wicked. Alam niyo ba yung wicked? Masama. Ibig sabihin, yung masama, yun yung mabuti sa paningin ng scoffer at ng wicked. Kaya yung sinasabi rito mga kapatid, yung simple or simpleton, ina-admonish sa pamamagitan ng at patungo sa wisdom. Bakit? Para hindi siya mag-end up as a scoffer. Kasi yung scoffer, yung mocker, ano kanyang gagawin? I-dishonor niya yung sino mang magko-correct sa kanya. In short, contempt. Yung scoffer, ang igaganti niya sa magko-correct sa kanya ay contempt. What does that mean? Iinsultuhin niya rin. Insulto yung kanyang sukli sa sino mang mangangahas na ituwid siya mula sa kanyang kahangalan. At pag sinabing insult, hindi lang yung parang pang-aasar o ano pa na, 'di ba? Sabi, if you know how to give, you must know also how to take. 'Di ba? At minsan, ang mga tunay na magkakaibigan, at least sa perspektibo ng mundo na ito, ay yung kaya-kaya kang insultuhin sa harapan, pero pag talikod mo, ay papuri ang sinasabi patungkol sa iyo. Pero hindi pa rin yung standard ng Biblia, hindi pa rin yung standard ng wisdom na ating pinanghawakan. It's just the way things are done, and at least with certain sense of decency or common sense, nauunawa natin yung mga bagay nito. Kaso, itong scoffer o mocker, pag siya'y kinorek, ang kanyang ganti ay sisirain niya, dudungisan niya ang iyong reputasyon. And mind you, correction pa lang yung sinasabi rito. Mas malalim, tingnan natin sa verse 7 part B. Anong sinabi rito? Whoever corrects a scoffer gets himself abused. Sa correct pa lang, haba na sinabi natin. Paano pa kaya sa reprove? Kasi mas mabigat yung meaning ng reprove. Pag sinabing reprove, meron, sa context na binabasa natin sa Proverbs chapter 9, meron siyang judicial and forensic sense. Meaning, yun yung term na ginagamit sa courtroom. Pag may indictment like what the prophets were pronouncing against Israel because of their infidelity to God and His covenant, yun yung ginagawa ng mga prophets, reproving Israel, exposing unto them what they have done against the Lord. So kung kanina yung correction, ang bigat na nito ng sinusukli ng scoffer, mas mabigat yung tugon ng scoffer sa magre-reprove sa kanya.
especially in this deeper sense that we are learning patungkol sa Proverbs chapter 9. Yung scoffer, kinamumuhian niya yung katuwiran na yung pinaglalaban. Parang ganito yan. Sige, tanggap ko na mayroong debate kung sinong GOAT sa basketball. Michael Jordan, Kobe Bryant. Siyempre, Kobe. Tanggap ko kunwari, no? Pero settled na yun sa akin. Sige, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James. Pero kahit si Michael Jordan, sabi niya, I don't find the term GOAT as really beneficial. Bakit? Kasi may mga nauna sa kanya. Pero maintindihan natin yung debate. Pero kung ilalagay mo si Dudut Jaworski sa linyahan na yun, abay, hindi kita maintindihan. Napapagalata yung ating edad. Ano? Kung ilalagay mo si Dudut Jaworski, ipipilit mo na dapat nasa conversation siya ng GOAT, greatest of all time sa basketball, wala akong ibang tugon sa iyo kundi you're a scoffer. You don't understand what you're talking about. Ang masama nun, galit pa siya sa iyo. Nalalabas, ikaw pa mali, na kapag kinurik mo, hindi pwedeng ilagay mo yung pangalan niya sa conversation na yan. Yun yung ginagawa ng scoffer. Yung obvious na tama, he hates. A scoffer hates the righteousness that you uphold. And when we talk about hate, hindi lang ito yung intense emotion. Kundi, maaaring hindi siya magpakita ng galit sa iyo, pero deep down in his heart, nandun yung kanyang blatant rejection sa katotohanan na yung pinaglalaban o tinuturo o tinatayuan. Kaya sa Proverbs 1, verse 29. Proverbs chapter 5, verse 12. Makikita natin ito mga kapatid. Kaya ang ating isasum up itong bahagi na ito, yung Proverbs 1:29, Proverbs chapter 5, verse 12, yung hating na ito na ginagawa ng scoffer, yun yung direct opposite ng embracing the fear of the Lord. Kaya nga sa pagpapatuloy, ang sabi rito, nandito yung direktang utos eh. Diba? Do not reprove a scoffer or he will hate you. Now, sa unang basa, pwede natin sabihin na, ibig sabihin, wala tayong pakialam sa mga tao. Of course, that's not the point. No? Mamaya, elaborate pa natin itong maigi. Ang sinasabi rito, ito ang tunay na response ng taong liko at kinamumuhian yung katotohanan, kaya gagawin niya lahat para yurakan ka, alipustahin ka, sirain ang iyong reputasyon, dahil ayaw niyang kilalanin na may pagpakumbaba yung katotohanan, lalo na't mula sa salita ng Diyos na iyong pinaglalaban at tinatayuan. Ang kagandahan dun mga kapatid, hindi natatapos dun. Kung paano may panawagan si Lady Wisdom at Lady Folly, nandito yung warning, no, sa pakikipag-usap upang ituwid ang isang mocker or scoffer. Binibigay din sa atin dito yung magandang balita. Ano sabi? Reprove a wise man. Nandito tayo sa part B ng verse 8. Reprove a wise man and he will love you. Give instruction to a wise man and he will be still wiser. Teach a righteous man and he will increase in learning. Ayan na ako. Ito na, ready na ako, Pastor. Tingagan natin, tayo to eh. No? Pero bago tayo pumunta ron, ina natin, ito yung exact opposite ng reaction ng mangmang. Yung mangmang, na wicked, na scoffer, na mocker, he hates correction, he hates discipline. Pero yung wise, one who is really found in the wisdom of God, pag kinurik mo, nireproof mo, nirebuke mo, pag-ibig yung kanyang tugon. Now, let this be clear. Pag sinabing, the wise man will love you, pag nireprove mo siya, hindi lagi ito ng positive emotion. Sa kabila nga ng masakit yung kanyang tatanggapin, diba? Kaya nga sa Hebrews nakalagay, di ba? No discipline, no, seems pleasant at that moment.
Pero anong tinuturo sa atin? Yung pagdidisiplina ng Diyos sa atin ay dahil sa pag-ibig. Kaya yung tunay na may karunungan, masasaktan siya sa pagtutuwid sa Kanya, sa pag-expose ng ano yung kamalian, what is crooked. Pero kanyang reaksyon, masakit. Pero ano magiging tugon? Mamahalin. Yung ano, ibig sabihin, may buong pagpapakumbabang tatanggapin yung pagtutuwid kahit pa yun ay masakit sa kanya. Tatanggapin yun ng may pasasalamat dahil ang kanyang paningin sa pagtutuwid na yun, kahit na masakit sa umpisa, ay mauunawaan niya na yun ay kaloob na dulot ng pag-ibig. Kaya nga, sinasabi sa atin dito, ituwid mo yung wise, mamahalin ka niya. Turuan mo yung wise, lalo pa siyang magiging wise. At yung taong matuwid, lalo niyang hahanapin yung katwiran. Kaya sa pagpapatuloy sa verse 9, sabi, give instruction to a wise man and he will be still wiser. Teach a righteous man and he will increase his learning. Kaya no wonder, si Apostle Pablo, sa kanyang pangungusap, sa kanyang liham, sabi, I want to know more. Want to know Christ and the power of His resurrection. Wala siyang ibang pursuit. Kahit pa marami siyang pwedeng ipagyabang. Di ba? Yung mga tao nag-discredit sa kanya, sumisira na kanyang reputasyon, at nagsasabi o nag-akusa sa kanya na hindi siya lingkod ng Diyos. Ano sabi ni Apostol Pablo? Kung meron sila pagmamalaki, ako mismo may pagmamalaki. Lahat ng credentials meron si Apostol Pablo, pero ang sabi niya, lahat ng yun ay dumi. Dumi lamang sa harapan ng Diyos. At ang kanyang singular pursuit ay to know Christ and to know Him more. To know Him deeper. Kaya yun din no wonder yun yung panalangin niya. Para sa mga mananampalataya, makita natin sa Ephesians, di ba? I pray. Ano sabi ni Apostol Pablo? Ang dalangin ko ay maunawaan ninyo kung gaano kalalim, gaano kalawak, gaano kataas, gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Siyang nasa karunungan, let me read it in the way I exactly wrote it. He who is wise discerns that correction and reproof may seem unpleasant outwardly, like dirt from the ground, but deep within is the precious gold of wisdom. Alam niyo, para makakuha kayo ng ginto, katakot-takot na kailangan niyong gawin. No? Pero yung mga nakakaalam talaga ng paano kumuha ng ginto, sabi, dumi naman ito. No? Daming tubig, dami nang gagawin. Gagawin na lahat yun. Bakit? Kasi alam nila na yun yung tanging pamamaraan para makuha yung ginto na yun. Kaya nga, he who is wise, he who is truly wise, discerns or understands that correction and reproof, sabi nga, di ba, trust the process. No. Di ba? Hindi. Trust the God of providence. And in His providence, He willed that correction and reproof would be part of what? The instruction of wisdom unto us. So that we will not be wise in our own eyes, but we shall be wise, knowing God, loving Him, acknowledging Him, serving Him. Kaya malaking pinagkaiba dito mga kapatid. Tanong sa atin, di ba, sa ating first point, responding to folly through wisdom. Nandito yung stark contrast between the wise and the fool. Ano yun? Yung sa wise, teachable. Yung fool, incorrigible. Kaya nga, mga kapatid, bago tayo pumunta
sa pag-isipan mo talaga si ano ganyan, hindi mo correct eh. 'Di ba? Yun agad yung natin, yun yung manifestation agad ng kahangalan natin eh. So si ano ganyan, sige, hindi eh. Alam nyo, one of the most neglected manifestation of wisdom is reproving or rebuking yourself. 'Di ba? Ang bilis nating makatingin sa ibang tao eh. Kaya ang ganyan pala yung paalala natin Panginoon Kristo eh. 'Di ba? Ang bilis nating tingnan yung speck dun sa mata ng ating kapwa. Pero hindi natin tinitingnan yung troso sa sarili nating mata. Bakit? Kasi lunod tayo sa ating self-righteousness. Kaya pag binasa natin, lalo when we had a productive week, when we feel like we have done everything to serve the Lord. Di ba? Ito talaga si ano, ganyan. Di ba? Nakafocus agad tayo sa iba eh. Pero actually, isa sa pinaka-neglect na demonstration ng wisdom ay yung ano, tayo mismo. I-rebuke natin yung ating mga sarili. Hindi ba? Kaya nga kapag kayo napaupo, nagkakape, tapos para kang si Nebuchadnezzar na, hindi ba't ito ang kaharian? No? Alam niyo, sa biyaya lang ng Panginoon, kaya nakakatulog ako ng gabi. Pag-ising pa lang sa umaga, alam niyo, ito na naman ako. Ito na naman yung mundo. Siyempre kasi doon, ito na naman sila. Di ba? Talaga itong mga kapwa ko, kapares ko rin talaga. Ganun talaga yung ating kinahihinatnan at kinalalakaran sa mundo na ito eh. Pero tandaan nyo, itong hiniwika sa atin ng Proverbs, una sa lahat, patama sa ating sarili. Tayo mismo magkaroon ng ano, pag-scrutinize sa ating mga sarili. Huwag nating kalimutan na isa, sa pinakamahalagang bahagi o pamamaraan ng pagpapakita ng karunungan ay ikaw mismo. Magkaroon ka ng willingness and humility to rebuke yourself. Pag tayo ay na-confront ng mali, ang ano agad natin, wala akong mali, sila lang. 'Di ba? Napanood natin sa, 'di ba? Ako mali. Alam niyo, 'di ba? Minsan ginagawa natin katatawan, pero nakakahiyaman, pero yun talaga yung nangyayari, 'di ba? Oh. Ang ano agad natin, di ako tama, ikaw lahat mali. Going back to our first point, 'di ba? Responding to folly through wisdom, tandaan natin, ito para sa akin, una sa lahat, begin by responding through wisdom to your own folly. Doon tayo magpasimula. Tumugon tayo nang may karunungan sa ating sariling mga pagkalimot sa karunungan. Kaya ito'y namamanifest saan? Sa kahangalan. Ngayon lang, pumunta kayo sa social media, sa Facebook. Sobrang polarized na rin ang ating bansa. Bakit? Kasi paborito natin gumaya ng gumaya sa West. Now, don't get me wrong. I'm not standing here to despise all those things that we benefit from sa ating neighboring countries. Ako mismo ba't ako pumunta ng Amerika para mag-aral doon? No, hindi ako dito magmamalinis na ako. Marami tayong napapakinabangan. Ang problema, pilit tayo ng gaya sa mali. Kaya anong resulta? Polarization ng ating bansa. Now again, I'm not here to persuade you into this particular political persuasion. That's not part of my pay grade. And I don't have any infallible or inherent authority for that. Pero para magbanggit na tayo ng kung ano-ano, magpanggap tayo na akala mo alam natin yung pinagsasabi natin. Yung preamble nga ng Constitution, hindi nyo kabisado eh. Baka tapos magtatawag ng tayo ay ano. Don't get me wrong, hindi ko kina-curtail yung freedom nyo to do such thing, yung mag-post kayo sa Facebook. That's part of your freedom. Diba? Pero isang paalala sa inyo, ako hindi ko kasi I will be binding your conscience. Diba? And una sa lahat, ako dapat magpakita ng kababaang loob na hindi ko alam ang lahat. Pero yung para magsabi tayo ng mga bagay-bagay na insulto sa isang tao na ganito, ano ba yun? Mocker or scoffer yun, hindi ba? And that's wickedness.
And we don't have to have a PhD degree on this. Araw-araw tayo bombarded and tayo minsan pinanggagalingan ito. Kaya mahalagang paalala sa atin. You cannot respond to folly with wisdom without being drawn first to wisdom. Okay niya mabuti. Yung paalala sa atin dito, paano tayo tutugon sa kahangalan sa pamamagitan ng karunungan? Hindi mo magagawa yun kung hindi ka mismo ay drawn to wisdom. When you keep on fabricating your supposed source of wisdom, when time and again you see yourself failing, kahit sa standard mo pa lang. That brings us to our second and last point. Kaya anong paalala? Hindi ka makatutugon sa kahangalan sa tamang kaparaanan liban sa pamamagitan ng karunungan. At hindi mo mai-utilize yung karunungan kung hindi ka mismo nasa karunungan na mula sa Diyos. Kaya ang paalala sa atin na ito, verses 10 to 12, relying on the fount of wisdom. Verse 10, anong sabi? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. It brings us back to the beginning. And beginning, hindi lamang ito yung unang mangyayari, kundi ito yung order. Ito yung, sa order of importance, ito yung una. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And mga kapatid at minamahal, no? This comes from a place of love. Huwag kang madaya sa hinuha na, okay, nagsimula ka sa wisdom, tas tuloy ko sa kahangalan. Okay naman, nag-start naman ako, nag-pray naman ako, pastor, pero sige, ako na bahala sa bunga. Hindi. Kung paano si Apostle Paul, di ba, nirebuke niya yung mga believers in Galatia? Ano sabi niya? Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Ibig sabihin, we ought to hear and heed the rebuke that we cannot start with wisdom and then choose to continue with folly. Go back to the fount of wisdom. And sino yun? Ang Diyos. Na hindi lamang makapangyarihan sa lahat, hindi lamang nakaalam ng lahat, kundi siyang nagmamahal sa atin at nagkakaloob ng lahat ng ating kailangan at ina-assure tayo that He is not stingy. Hindi kuripot ang Diyos. O bago pa kayo makaisip na, breakthrough. Kuripot, ibig sabihin, ang sino mang lumalapit sa Diyos at humihingi ng tunay na karunungan, hindi pinagdadamutan ng Diyos. Hindi ba? Ano sabi sa James 1? If any of you lack wisdom. May papost niya naman, God is not stingy. That's Pastor Kirby. Break. Aba, lagyan niyo ng context, ha? Ibig sabihin, well, ganun pa naman. Meron naman talagang paliwanag doon. Gaya na aking, in-echo ko yung preaching natin dito, Genesis 22. Diba? God will provide for Himself. Huwag niyong tanggalin yung for Himself. No? Yun yung basahan kung bakit mapanghawakan ng God will really provide. Pero ito, hindi stingy ang ating Panginoon. Hindi siya maramot, hindi siya kuripot. You cannot start with wisdom and then choose to continue with folly. Go back to the fount of wisdom. And the only way for you to rely upon true wisdom is by relishing it, reveling in it, resting in it. Ganda na sinabi ni Matthew Henry, ano ba yung fear of the Lord? Paliwanag ko. Naalala ko sa aming inquirers class, ay consistent interview, natanong ni Christine, nabanggit na share niya sa atin na una, struggle niya sa reform pag nababanggit yung pangalan si John Calvin, Matthew Henry. So paliwanag ko, si Matthew Henry is one of the Puritans. At isa sa mga ginamit ng ating Panginoon in helping us understand what the Scripture teaches, centered upon the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ. Ano yung fear of the Lord? A reverence of God's majesty and a dread of His wrath. Are that fear of Him which is the beginning, the first step towards true religion, whence all other instances of it take rise. Yun ang panimula. Ang tunay na karunungan, banal na pagkatakot sa Diyos.
Kaya nga mga kapatid, to fear the Lord is to loathe folly. Yung tunay na pagkatakot sa Diyos ay pagkamuhi sa kahangalan. Yun yung ano deterrent, yun yung corrective, and should I say, yun yung preservative. Para ma-preserve tayo sa contagiously corrupt foolishness of this world. Go back to the fount of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. Yung pagkakilala sa Diyos. Fear of the Lord and knowing the Lord work together. Because if you truly know the Lord, you will fear Him reverently. And when you fear the Lord reverently, you will know Him more and more. At nandito yung tunay na kasaganaan ng buhay. Tandaan natin, in the Old Testament, yung paggamit sa term ng your days will be prolonged, you will have long life, yun ay typical sa, or it's a type used in the scripture to communicate yung blessedness. Kaya huwag tayo magtaka kung bakit sinasabi rito, no? For by me your days will be multiplied and years will be added to your life. Ano ang ibig sabihin nito? When you rely on the fount of wisdom, so that you may respond the folly of this world with wisdom, it is beneficial all the more. Blessed pursuit or endeavor. Pagpapala ng Diyos ang kapalit. Pagpapala ng Diyos ang tugon niya sa sinumang tunay na hinahanap ay karunungan nagbumula sa Kanya, karunungan na nasusumpungan sa pamamagitan ng banal na pagkatakot at pagkakilala sa Diyos. Kaya nga, tingnan natin mga kapatid sa kauli-ulian. Verse 12. If you are wise for yourself. If you scoff or if you mock or if you are a mocker or scoffer, you alone will bear it. Paliwanag natin kung ano yung sinasabi rito ng Proverbs 9 verse 12. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw inanahan sa karunungan, hindi magbe-benefit yung ibang tao. Kung ikaw, husband, and your pursuit is that true wisdom that comes from God, your wife will be blessed. Your children will be blessed. The local church that you belong to will be blessed. The people around you will be blessed. And the same applies for the wife, for the child, for the single ones, for the children. And kahit nga sa common grace, outside the church, makikita natin dahil sa biyaya ng Diyos to preserve the world and to let His promise continue until the return of our Lord and Savior Jesus Christ, ma-observe natin ito. Di ba? Sino sa mga nagtrabaho sa atin sa call center dito? Ay, call center. Wala na. Di ba? I worked. Thank you for calling. 4 na taon ako nagtrabaho sa ganyan. No? At isa sa pamamaraan para ma-secure namin yung weekend off, Satsan, dapat kami yung pinakamagaling, pinakamataas yung yung mga QA, tapos mataang ganda yung attendance, saka walang late, di ba? Kahit anong galing ng performance mo, no, hindi ka na umuwi, doon ka na, hindi ka ma-late. Pag meron kang isang kakampi tuloy, kakalaban, teammate, kakagroup, di ba? Nahawak ni TL, pasaway. Di ba? Si TL. Si Jing, nag-QA ng matagal.
Tapos, nasa IT support si Jay. Ginagawa ni Jay, sinisira niya talaga yung system nila. Parang, that's wise. Joke lang. Diba? Kahit okay, ganda ikaw, performing. No? Lagi ka may Starbucks GC, kasi may kudos. Whether fishing or not. Pagdating sa metrics, pasok yun. Di ba? Pero pag may isa kang kakampi o ka-team na walang patumangga na late, bagsak yung QA, ano mangyari? Wala. Di ba? Pahamak yung buong team. O kaya naman kahit average ka lang, di ba? Pero dahil, on the other hand, meron kang mga ka-team na talagang, kumbaga, napakatindi ng motivation, nagpapagawa na ng bahay, kahit level 1 pa lang. No? Mas mataas pa yung sweldo sa area manager. Nagpe-perform, ano nangyari? Dama yung buong team, hindi ba? So itong verse 12, hindi ibig sabihin na yung wisdom ay ikaw lang makikinabang. At hindi rin naman na kapag ikaw ay mocker or scoff, na ikaw lang ang magdurusa. Damay. But ultimately, in the day that God has appointed, when He will openly reward those who belong to Him, and He will openly mock or insult or scoff all the mockers, all the scoffers who mocked and insulted God and His offer of redemption. Every single individual will experience the full measure of that blessedness on the one hand, in wisdom, and yung condemnation on the other hand, sa wicked or mocker. Ibig sabihin mga kapatid ay ito, lahat ng ating ginagawa, kung tayo ay lumalakad sa karunungan o sa kahangalan, manifested in our mocking, yung correction sa atin, yan ay may eternal consequence. Huwag mong iisipin, hindi, para dito lang yan. Hindi. Kaya nga, sinasabi ng salita ng Panginoon, teach us to number our days. Alright, that you may gain a heart of wisdom. Kasi hindi naman ito para dito lang. Ito ay may kahantungan. Ang kagandahan nun, para sa mga nanahan sa karunungan, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus, while we look forward to that day, pina-enjoy ng Diyos sa atin in deposits or in snapshots nang sa gayon tayo ay ma-preserve sa napakadilim at maruming sanlibutan na ito na ang currency ay kahangalan. Kaya, gaya ng sinabi ko kanina, may panawagan yung Lady Wisdom sa verses 1 to 6 ng chapter 9. Dito sa verses 13 to 18, tama ba? Verses 13 to 18, kung tama ang pag-alala, ay tatawag na naman muli yung Lady Folly. This verse, this passage, prepares us. Sinong pipiliin natin? Kano tayo tutugon? Sa karunungan o sa kahangalan? Pinapaalala sa atin na walang pakinabang kung pipiliin natin yung kahangalan. Kasaganaan, kung ating didinggin, ay yung karunungan na nagmumula sa Diyos. Pero bago tayo magtapos, maganda maging paalala sa ating lahat ang katotohanan ito. Lahat tayo pinanganak sa state of foolishness. Hindi ba? Hindi lang foolish dahil uno, tayo sa klase, 1 out of 10. No? Ay, minsan bansag sa atin si C.S. Lewis. Hindi yun yung foolishness na sinasabi ko. Yung foolishness ay ano, the greatest folly that creatures who are created in the image of God ay yung ano, rejecting God and their sinfulness.
We are all born in the state of foolishness, in the state of folly, rejecting God, the fount of wisdom, through our sinfulness. Yun ang katotohanan. Hindi ko pa na nasabi yung title, no? If thou be wise, tandaan natin, we are all scoffers and mockers. Hindi ba? Ultimately, lahat tayo ay scoffers and mockers. Bakit? Mocking God with our sinful rebellion. Imagine, you, a lowly creature, pitting yourself against the Almighty God who made the heavens and the earth. That's stupidity. That's foolishness. Base foolishness. And yet something that too many, a man, imagines to be his weapon to lift his hand against the Lord. We are all scoffers and mockers, mocking God with our sinful rebellion. Well, thanks be to God. By His grace, the very wisdom of God came to this world so that even though He would receive, tanda natin sinasabi sa verses 7 to 9, di ba? Pag kinurek mo yung scoffer, insult, abuse and insult. Pag nireprove mo yung scoffer mocker, hatred ang itutugon sa iyo. But thanks be to God, by His grace, the very wisdom of God came to this world so that even though He would receive not only abuses, but also insults and injuries, and the greatest of all injury, and that is suffering that accursed death on the cross. He did not shrink from proclaiming the gospel, not only as the reproof against our sinful rebellion, but also as the remedy for our rotten souls. Pakagandahan, mga kapatid. Yung sinasabi dito, finulfill ng ating Panginoon Kristo sa kabaliktaran. Nung kinagtagpo tayo ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo, sa ministeryo ng Banal na Espiritu, hindi tayo nilampasan ng ano, ay wag na yan, matigas naman ang ulo niyan. Hindi. He did not shrink from reproving or correcting or rebuking us. He did not shrink from proclaiming the gospel. At ito pa, ito yung maganda, mga kapatid. Part of this, God did not wait for us to be wise in or through ourselves, which is really impossible, di ba? But instead, He caused us to turn away from our folly to wisdom, from death to life, from utter bankruptcy to unimaginable blessedness. Sa pamamagitan nino, through the very wisdom of God, Christ Jesus, our Savior, Lord. For what? That we may rightly know and fear God, that we may reverently seek and yearn for His wisdom. We've heard the invitation of the Lady Wisdom. Next Sunday, Lord willing, we'll be hearing the invitation of Lady Folly. Pero ganun kasapat yung biyaya ng Diyos. Bago mo pa marinig yung sinasabi ng Lady Folly, binigay na ng Diyos sa atin. Paano tayo makatutugon? If thou be wise. Wisdom that comes from God, the fount. And He did not stop there. The very wisdom of God was incarnate. With all humility and willingness to suffer insult, abuse, mockery, and injury, the worst of all, His death on the cross. He did not shrink from correcting us, from reproving us, from rebuking us. But He willingly proclaimed the gospel to us. Not waiting for us to be wise, but by His perfect and complete work on the cross, by the grace of God. God did not just cause us to turn from folly to wisdom, but He caused us to rise from death to life, that we may dwell with God in all wisdom and insight,
so that forever and a day we shall glorify Him for the grace that He has given us through the very wisdom of God, our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya mga kapatid, bilang pagtatapos, bumalik tayo lagi doon. Tayo yung mga pinanganak na hangal, ngunit tayo binangon ng Diyos mula sa kamatayan patungo sa tunay na karunungan, tunay na buhay, kapiling ang Diyos ng lahat ng karunungan. Kaya ang tanong, if thou be wise, what would you choose? How would you respond to such a gracious invitation? By the grace of God, through the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ, we shall be reminded that walang sino man sa atin ang worthy for this. And yet, by God's grace, by His abounding grace, by God's abounding grace through our Lord and Savior Jesus Christ, maaring sa araw-araw, bilang pasasalamat at paglilingkod sa ating Diyos ng karunungan, ang ating pipiliin ay mapanahanan, mapangunahan, at mapagtibay ang ating isip, puso, at maging ating mga labi ng tunay na karunungan sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Nang sa gayon ay maingatan tayo, maprotektahan tayo, mapagtanggol tayo sa lahat ng kahangalan, ng nakakahawang kahangalan ng sanlibutan na ito. Nawa tumindig tayo. Tumindig ng may buong pagdepende sa Diyos ng karunungan. Nang sa gayon, tayo mapagpala ng karunungan na kailangan natin upang tayo magtagumpay sa araw-araw habang hinihintay natin ang dakilang araw ng Panginoon. Si Kristo Jesus yung magbabalik para sa atin. To fully enjoy not only the open ridicule of God Himself against the mockers and scoffers, but to enjoy the vindication of God for His children who have been at the receiving end of the mockery, insults, injuries, and abuses of the enemies of God, that they will come anticipated with wisdom, not fabricated by your own, but the wisdom that comes from God through the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ. I mean, what a blessed privilege we have. Hindi lamang pinaririnig sa atin ng mga ito, pinapakita din sa atin sa pamamagitan ng banal na sakramento ng ating Panginoon. That it may seem foolish to the world, but for us, it is the manifestation of the wisdom of God, who was pleased to choose us as recipients of His grace through our Lord and Savior Jesus Christ. Let us pray to thank the Lord for His word and in preparation for the gospel made visible to us through the sacrament of the Lord's Supper.